Host, Licha Lakas, isa bilis, isa depensa, isa espiritu, 0 buhay, 80. Ako si Licha Chen, isang tagapaglakbay sa panahon. Isa rin akong apprentice sa Ligi Coffin Shop sa Jaming Town. Nabubuhay ako sa pag-asikaso at paglilibing sa mga patay. Pero nakatali ako sa living at tulog system. Bawat taon ng tulog, dagdag 1 taon sa buhay. Kumukuha ng attribute points. Ang paglilibing ay nagdaragdag ng espesyal na ugat ng buto. Walang talino sa pag-cultivate, kaya ang pagtulog at paglilibing lang ang paraan ko para maging immortal. Ano ba yan? Dahil nakatali na ako sa sistemang ito, dapat tamad na lang ako palagi. Ayokong maging immortal. 40 taon na. Kamusta kaya si Tower? Pagkatapos umalis ni na Uncle Bai at Auntie Liu, nag-isa siya sa Spirit Sword Mountain. Baka marami siyang hirap na dinanas. Kuya Chuchen, immortal ka ba? Anong sinasabi mo, Gaga? Paano ako makakapag-cultivate para makasama kita? Ako. Bukas, dadalhin kita manghuli ng kuneho. Tapusin na natin to. Bakit? Nalampasan mo na ito minsan. Tatakasan mo pa ba ulit? Ang gusto kong ilibing ay ang iyong mga apo, hindi ako. Naiintindihan mo ba? Regalo ko sa iyong karawan. Kuya Chuchen, ang dali mong lokohin. Narito ako para sabihin, may immortal na babae ang kumuha sa akin bilang estudyante. Gusto mo ba talagang umalis? Bakit? By Tower, oras na. May misyon ako sa paglabas na ito. Kailangan nating magmadali. Immortal. Saan po nakatira ang inyong immortal na bundok? Galing ako sa Spirit Sword Mountain. 5 milya ang layo mula sa dakilang kong teritoryo. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka. Pero ang ordinaryong tao, baka hindi makarating sa loob ng 30 taon. 30 taon, hay. Ang yabang, nakakalipad lang. Matutulog lang ako ng 1,000 taon, makakalipad din ako. Huwag kang mag-isip ng masama kay Tower. Kung hindi, huhukayin ko ang lahat ng libingan ng angkan mo. Pero ang ordinaryong tao, baka hindi makarating sa loob ng 30 taon. Hindi makarating sa 30 taon? Pwede bang 50? Wala akong marami, pero marami akong oras. Tower. Dumating ako para makita ka. Galing ako sa Spirit Sword Mountain. 5 milya ang layo mula sa dakilang kong teritoryo. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka. Pero ang ordinaryong tao, baka hindi makarating sa loob ng 30 taon. Kaya pala nang sabihin kong bibisita, suklam ang mukha ng babaeng yon. Inabot ako ng kalahating buhay ng ordinaryong tao para makarating dito. Kung malas ang ordinaryong tao, mahirap mabuhay hanggang 50. Ang init talaga ng panahon. Umulan ka naman, magdasal tayo para umulan. Umulan ka naman. Salamat sa diwata, salamat sa pagpapaulan sa amin, naligtas kami, salamat diwata. Teor. Sa wakas, nakita kita. Talagang iba ka. Si Bai Chanzi ay talagang isang henyong bihira sa 1,000 taon. 50 taon pa lang, naging golden core na siya, narinig ko. Maraming kabataang talento ang humahabol sa kanya. Gusto siyang maging kasintahan. Tower, hayaan mo akong makasama ka sandali dito. Para makasama si Tower. Nagbukas ako ng kabaong sa Linjiang Town, ang magandang balita. Maayos ang negosyo, ang masamang balita, maayos din ang negosyo. May tao ba diyan? Molto. Donador, bakit ka natutulog sa kabaong? Ang kabaong ay para sa patay. Mali ang sinasabi mo. Kahit ordinaryong tao o immortal cultivator. Mamamatay din lahat kung ganun. Bakit ayaw ng buhay sa kanilang huling hantungan? Amitabha, salamat sa payo.
Ako si Lin Yun, nagkamali ako. Batang monghe, bakit ka pumunta sa aking tindahan ng kabaong? Kamakailan ang Jiming Temple at Linjiang Sect. Nakipagtulungan upang talunin ang isang masamang demon cultivator. Kahit masama siya. Ayokong makita si Lin Yun na nakatiwangwang sa gubat. Kaya gusto kong bumili ng kabaong para ilibing siya. Mabait ka batang monghe, bayaran ito ha. Meron akong spirit stone. Isang spirit stone patas sa lahat. Sabi ng mga donor, madalas may multo sa gubat. Huwag kang matakot, donor. Ikaw ang dapat sabihan yan. Amitabha, pasensya na. Aray, multo. Linyon, Aray. Ang mga immortal cultivator na ito ay walang puso, pagpatay ay pagpatay lang. Dapat man lang maghukay ng libingan. Amitabha. tulungan mo ako. Linyon. Kailangan ng pangalan ng patay para sa lapida. At pangalan ng naglagay, ano ang pangalan niya? Siya ang pinuno ng Tianmo sect, palayaw na Blood Demon Ancestor. Walang nakakaalam ang tunay niyang pangalan, ang naglagay naman. Ikaw na bahala, donor. Sino ang tinatawag nila na tagapaglibing? Ako ay nagtitinda ng kabaong at nag-aalaga at naglilibing ng mga patay. Kung hindi tagapaglibing, ano pa? Tapos na ang trabaho ko. Mauna na ako. Kung may ganyan ulit, hanapin mo ako. Kaya pala pwedeng dayain ang ngipin. Baka. Ito ang inilagay na spell ni Blood Demon Ancestor. Mukhang imbaka ng uri ng spell na ito. Ganito kadesperado si Blood Demon Ancestor. Hindi ordinaryo ang laman nito. Ano ba ito? Talaga nga. Wala akong talento sa pag-cultivate. Pero buti na lang matibay ang buhay ko. Huwag susuko, magiging magaling din ako. 20 taon na ako sa Linjiang Town. Pinag-aralan ko ang spell ni Blood Demon Ancestor. Habang nagtitinda ng kabaong, Ang galing talaga ni Blood Demon Ancestor. Nakahanap pa siya ng paraan para gumawa ng artificial spiritual root system. posible kaya ang artificial spiritual root na binanggit niya? Kung may duda ka, hanapin mo ang katotohanan. Li Chachen. Ngayon, makikipagdebate ako sa iyo hanggang matapos. Here ka ng Jiming Temple. Si Master Lin yun sa mata ng tao. Kung makita ka nila ngayon, Nakakahiya. Hayaan mo silang tumawa. Kahit anong pagpuri nila sa akin. Hindi mababago na talo ako sa loob ng 20 taon. Pero, sa 20 taong ito, puro debate at cultivation lang ginagawa mo. Bakit ang bagal ng progress mo? Dati, key refining 3 RE layer ka. Ngayon, 4 TA layer ka lang. Ayoko ngang makipagdebate ngayon. may hihilingin ako sa'yo. Hindi, hanggat hindi tayo nagde-debate. Sige, kung tutulungan mo ako. Makikipagdebate ako. Ano ba yon? Sabihin mo. Ako si Master Lin yun, gagawin ko. Pumunta ka sa Linjiang Sect para sa pag-upo ni Fairy Bai bilang elder. Hindi ba? Pakisuyo, ibigay mo ito kay Fairy Bai. Li Chachen. Huwag mong sabihin gusto mo si Fairy Bai. Wala siyang interes sa paghahanap ng partner. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Basta maibigay mo lang ang bagay sa kanya. Walang kailangang dagdag na salita. Sige, maaari kong ihatid ang bagay. Pero hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan mo. Kapag nalaman ng mga manliligaw ni Bai Tianzi, malamang mamamatay ka ng malala. Pwede. 50 taon ang ginugol ko kay Tower at ang aking 80 taong buhay. Malapit nang maubos. Kailangan kong maghanap agad ng lugar para sa susunod na pagkakatulog.
Hayaan mo na lang ang maliit na tigring ito ang pumunta sa iyo. Linyon, Tower, magkita tayo pagkatapos ng 80 taon. Sampung taon kong inihanda ang random teleportation array. Sa wakas ay magagamit na. Makikilala ko ang maaming bayani sa piging na ito. Hour, malapit nang magsimula ang seremonya. Master, ayokong maging elder, gusto ko lang tahimik na magsanay. Hindi mo pa rin siya kayang kalimutan. 70 taon na ang nakalipas, ngayon ay naging isang matandang lalaki na ang buhok ay puti na. Master, hindi mo naiintindihan. Ang sinabi ni Chachen Jage ay tiyak na tutuparin. Sinabi niya na ang landas ng immortalidad ay mahaba kung sakaling ako ay lumingon. Tiyak na tatayo siya sa likuran ko. Sa loob ng 70 taong ito, tanging kapag binanggit si Lichechen, saka lang siya ngumingiti. Ang Kinyon Temple ay nagbigay ng 2 liulidan. Ang Jiming Temple ay nagbigay ng 1 sutra ng pagpapala. Si Lichechen, matigas ang ulo. Kung hindi ko natupad ang napagkasunduan. Iyak na hindi siya makikipagtalo sa akin. Bai Shishu, may isa pa akong regalo. Naibigay na ang regalo ng Jiming Temple. May isa pang regalo ngayon. Malinaw na ito ay inihanda ni Linyon mismo. Baka gusto rin ni Linyon si Elder Changsheng. Ha? Ang pinakamatalino sa Jiming Temple, nagkaroon ng damdamin sa mundo. At ang target pa ay si Bai Tianzi na nakatuon sa landas. Salamat sa pag-iisip. Isang kahoy na eskultura. Mahilig ang mga kabataan sa mga ganitong magagarang bagay. Ang ganitong uri ng regalo na sumisimbolo sa pagmamahal. Marami nang natanggap si Bai Tianzi, ngunit lahat ng mga regalo ay sinunog ni Bai Tianzi hanggang sa maging abo. Gusto ko ang bagay na ito. Pagkatapos ng seremonya, pumunta ka mag-isa sa akin. Hindi naman, paano nangyari ito? Nagkagusto si Bai Tianzi sa isang maliit na mongheng nasa foundation establishment stage. Hindi ito possible, di ba? Shishu, ganyan ang sitwasyon. Hindi ko ipinadala ang kahoy na eskultura. Ang nagbigay sa iyo. Nasa loob mismo ng tindahang ito. Lichechen. Iyo, nandito na siya talaga, hindi ako nagsisinungaling. Dito niya ibinigay sa akin ang bagay. Linyon, gusto mo bang maging kasama ko sa paglalakbay? Ayaw. Hindi ngayon, at hindi kailanman. Mabuti. Kung magkakaroon ka ng ganitong pag-iisip, bubunutin ko ang iyong kalbo na ulo mula sa iyong balikat. Mula ngayon, kahit sino ang magtanong sa iyo, huwag kang magbanggit ng pangalang Lichuchen. Kung magsasabi ka ng kahit isang salita, mawawala ang buhay mo. Huwag mag-alala, Tio. Ipinapangako ko na hindi ako magsasalita. Kuya Chuchen, nasaan ka ba talaga? Kaliwa ay dragon, kanan ay tiger. Harapan ay phoenix, talagang isang magandang lugar. Tama ang random teleportation array. Walong taon ang ginugol sa pagpapalaki kay Tower. 50 taon ang ginugol sa paglalakbay patungong Linjiang Sect. Pagdating malapit sa Linjiang Sect, 20 taon pa sa Linjiang Town, 80 taon ang buhay. Ngayon, 2 taon na lang ang natitira. Kailangan ng magandang lugar para matulog. Anong klaseng magandang lugar ito? Saklolo.
Talagang magandang lugar. Ito na, bupa nga. Gamit ang aking enerhiya, buksan ang selyo. System, gagana ba talaga ang pamamaraang ito? Subukan mo na lang, host, para malaman ang resulta ng pagkabigo. Sayang lang ang oras ng pagtulog na hindi mo naman pinapahalagahan. Katawan ng tao, walang tinatawag na spiritual root. Ang spiritual root na sinasabi ng mga cultivator. Sensitibo lang ang tao sa ilang elemento. Ang spiritual herb ay may wood attribute. Matagal na pagbababad ay makakapagpataas ng sensitivity sa wood element. E di magkakaroon na ako ng wood spiritual root. Pagkalabas ng Linjiang Town, 80 taon akong nakahiga sa kabaong. Host, tapos na ang 80 taon na pagtulog. Nakuha na ang attribute points. Huwag muna, tingnan muna natin ang gawa-gawang spiritual root. Umilaw nga. Gumagana nga ang gawa-gawang spiritual root. System, kamusta na ang attribute points ko? Host Lichichen, strength isa, speed isa. Defense labing isa, spiritual power 0. Lifespan 160. Ang buhay na nabuhay ko ay na-recharge pagkatapos matulog. Kaya ngayon 160 ang lifespan. Tingnan natin ang ibang attributes. System, ano ito? Bakit bumaba ang attributes ko? Kung tama ang alaala ko. Bago ako nakatulog, nasa ika-4 na layer ng key refining ako. Bakit ngayon, naging ordinaryong mortal na naman ang mga stats ko? Habang natutulog ang host, unti-unting lumalabas ang spiritual energy sa katawan. Walang suporta ng spiritual energy, kaya natural lang na bumalik sa mortal ang mga attributes. Pero hindi kasama ang lakas mula sa attribute points. Okay lang, wala na yon. Ngayon, mayroon akong top grade wood spirit root talent. Kaya aabot lang ng ilang araw para maabot ang key refining 4. Host, ang 80 attribute points na nakuha mo, itatago mo pa ba? Idagdag mo na sa defense. System, ang 71 points kong defense. Kaya bang labanan ng anong level ng cultivator? Host, sa 71 defense points mo. Hindi mababakas ng attack mula sa early foundation establishment. Makakasugat ang mid foundation establishment. Mabibigyan ka ng malubhang sugat ng late foundation establishment. Ito ang tunay na lakas. Tingnan mo, pati ang kuweba ay nagbubukas ng liwanag para sa akin. Hindi ko inakalang magagawa ko ito. Kahanga-hanga talaga ako. Sino pa ang makakapigil sa akin sa hinaharap? Ang tunog na ito talagang tinutulungan ako ng langit. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakalusot ako sa key refining siyam. A. Berde buhok na halimaw. Berde buhok. Huwag mo akong patayin. Bakit nandito ang isang tao ng demonic tribe? Wala namang mahalagang bagay dito sa akin. Hindi ba't ito yung spring revival grass na itinanim ko sa pasukan? Baka ito ang nag-akay sa kanya rito. Sige, lumabas muna tayo. Huwag mo akong kainin, maasim ang laman ko. Paano mo malalaman kung maasim kung hindi mo pa natikman? At saka, ang ganda-ganda mo, tiyak na masarap kang kainin. Hindi ako maganda, medyo chubby lang yung mukha ko. Payat talaga ako, balat at buto lang ang katawan ko. Kung kakainin mo ako, siguradong masasaktan ngipin mo. Hindi ka pala berde buhok na halimaw. Kung halimaw talaga ako, wala ka na sigurong natira ngayon. Kung gayon, nag-cultivate po siguro kayo rito, senior.
Nakagambala po ako sa pag-cultivate ninyo. Patawarin ninyo po ako. 80 taon na. Ngayon, wala akong alam sa pangkalahatang kalagayan dito. Kung basta-basta lang akong lakad, maaaring magdulot ito ng maraming hindi kinakailangang gulo. Maraming taon akong nag-cultivate ng nakakulong, kaya hindi ako masyadong updated sa labas. Anong taon na ngayon? Anong mga pagbabago ang nangyari rito? Ngayon ay ika-negatibo 380 taon ng Getkian at maayos naman ang lahat dito. Wala pang malaking pagbabagong nangyari. Pero narinig ko na sa silangan, 300 liang layo. Sa Kingyun Temple, may nagpakita na malakas na immortal. Dahil hindi mo sinasadya. Hindi na kita pabusigin sa pagpasok mo dito. Umalis ka na. Dahil nagkita tayo, bigyan na lang kita ng konting swerte. Ang paggabay mo, Huliner, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kung tama ang alala ko, ang distansya ng Kinyon Temple sa Linjiang Sect ay mahigit 1,000 li. Hindi ko akalain na ganito kalayo ang naabot ko. Pero maganda naman talaga ang Kinyon Temple. Sumunod ako sa payo ng maliit na Soro, dumating ako sa Kinyon Temple. At naging pinakabatang estudyante doon. Li Chachen. Senior lang yun, may kailangan ka ba? Junior Chachen. 10 taon ka na dito sa Kinyon Temple. 10 taon, nasa ikasyam na layer ka pa rin ng key refining. Gusto mo pa ba mag-foundation establishment o hindi? Ang foundation establishment, hindi dapat minamadali. Mas mabuti ng mabagal, walang masama doon. Mahaba pa ang buhay. Okay lang ang mabagal. Hindi ito usapin ng bilis o bagal. Mukhang wala ka talagang balak mag-foundation establishment. Ano? Malapit na mabukas ang walang hanggang sekretaryan. Humingi ng slot para sa iyo ang master mismo. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Chachen. Ilan na bang taon ang lumipas mula nang pumasok ka sa Kinyon Temple? Master, 10 taon na po. Noong 10 taon na ang nakalipas, sakto nang lumabas si Grandmaster. At dumaan ka rin sa Kinyon Temple. Sa gitna ng napakaraming tao, ikaw ang napili ni Grandmaster. Dinala ka agad niya sa Kinyon Temple. At sinabing may koneksyon ka sa Dao. Binigyan ka pa ng katayuan bilang inner sect disciple. Aray, Master, mababali ang buto ko. Dahan-dahan po. Kung may koneksyon ka nga sa Dao, hindi ako makapagsalita ng basta-basta. Pero maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Kung bakit ang puno ng jujubi sa likod ng bundok na tinamaan ng kidlat at nandoon ng 300 taon, ay naging kabaong? Master, Kung gayon, maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Kung bakit ang puno ng jujubi sa likod ng bundok na tinamaan ng kidlat at nandoon ng 300 taon, ay naging kabaong? Ang puno ng jujubi na tinamaan ng kidlat, ay namaster na taon na nakalipas mula sa isang malakas na demon na nasa Golden Core Perfection. Pa sa puno ng kidlat na iyon, nagretiro ang master para gumaling ng 30 taon. Paborito ng master si Junior, pero sa bagay na ito, hindi siya magpapakawala kay Chachen ng basta-basta. Pero ang Thunderstruck Wood na yon ay protektado ng Master's Array. Paano ito nabuksan ni Senior Chachen? Master, si Junior Brother ay talagang hindi sinasadya. Patawarin mo na lang siya ngayon. Hindi sinasadya? Napaka-curious ko. Anong klaseng hindi sinasadya yon? na kayang buksan ng tahimik ang malaking aray ko. At gawing kabaong ang Thunderstruck Wood sa loob? Master, matagal na nakatambak ang Thunderstruck Wood na yon. Kahit na bihira ang material na yon. Para sa kasalukuyang cultivation level mo, medyo hindi na gaanong kailangan. Iniwan ko yung Thunderstruck Wood para sa pag-ukit ng 3 Pure Wines. Ngayon, wala na yung Thunderstruck Wood. Sabihin mo sa akin, paano natin ito ayusin? Ang Dao ay nasa puso. Ang 3 Pure Ones ay maaaring maging play statue lang. Para maintindihan ng iba ang aming Daoist Gate, hindi kailangan ng material na bagay. Hahaha. Kung ang puso ay baluktot at masama, kahit magsulog ka ng insenso, wala itong saysay. Kung ang katawan ay maguwid at nakila, kahit hindi ka magbigay galang sa akin, anong problema? Mabuti. Talagang may koneksyon sa Dao, si Junior Brother. Ang 22 na salitang ito ay nagpapakita ng tunay na diwa ng aming Daoist Gate. Maganda ang pangunawa, pero ang lakas, wala talaga. Itatabi muna natin ang usapin sa Thunderstruck Wood. Kung hindi ka makaka-foundation establishment sa Boundless Secret Realm, ingatan mo ang mga binti mo. Ngayon, umalis na kayo. Nakakainis kayong tingnan. Hahaha! Tanging ang mga estudyante ko, Union Taoist, ang makakasulat ng couplet na puno ng Dao, essence tulad nito. Tingnan mo ang sulat. Matibay at eleganteng mga guhit, may magandang aura. Sino pang ordinaryong tao ang makakasulat nito? Senior brother, kung mas malakas pa ang spiritual energy mo, masyadong malakas ang hangin, hindi ako makapag-concentrate sa pagbabasa.
Chachen, ang dami mo nang nabasa. Nakakatulong ba ito sa'yo? Siyempre, kung hindi ako nagbasa, paano ko mabubuksan ang core array ng master? Ang ibig mong sabihin, sa loob ng Scripture Pavilion, may array na inilagay ng master? Ang master ay hindi bihasa sa array formation. Paano mapupunta sa scripture pavilion ang array ng master? Saan ka nga ba pumunta? Huwag mong sabihing pumunta ka sa Book Grave. Chachen, ang Book Grave ay tambakan ng mga librong itinapon ng Scripture Pavilion. Bakit mo kami dinala dito? Ang mga librong ito, may ilan talagang lumana. Pero madalas nakakalimutan ng mga tao na minsan ang solusyon ay nakasulat sa sinaunang mga libro. 5 taon akong nakulong sa array ng master. Nang maglaon, nakita ko sa Book Grave ang libro tungkol sa 5 elements array. Sa wakas, naintindihan ko na. Paano isinama ng master ang Jugong Bagwa array at Bido array? Kaya gumugol ako ng 3 taon upang pasukin at sirain ito. Master, gumugol ka ng 8 taon upang gawin ang kabaong. Hindi ka wala ang pagkamatay ng iyong Thunderstruck Wood. Ang pinakamahabang buhay ng isang foundation establishment cultivator ay 200 taon. Tunay na nag-alala si Chachen sa kanyang buhay. Master, may problema. Pumunta na sa border sina Master Linyon at Immortal Bay. Senior brother, bakit sila pumunta sa border? Ano pa ba? Upang makipagdigma sa Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom, bilang bansa ng mga demonyo, ay nakikidigma sa Great Qian Dynasty bawat 200 taon. Bagamat nananalo ang Great Qian, hindi nila ito kayang puksain. Immortal Bay. Huwag mo nang isipin. Ang ganitong digmaan ay para lamang sa mga Golden Core Cultivators. Malapit na magsimula ang Wuliang Secret Realm. Maghanda ka agad kayo ni Jinyin. Wuliang Secret Realm. Magtatamo ako ng magandang resulta sa Wuliang Secret Realm. Chachen, Jinyin, bihira ang pagkakataong ito. Tandaan ninyo ang inyong layunin at hanapin ang inyong kapalaran. Pagkaraan ng 5 buwan, susunduin ko kayo. Opo, Master. Ah, Junior Brother Chachen, saan tayo? Senior Brother Jinin, dinala ka rito sa inyong temple ng 3 taong gulang ka pa lang. Ngayon, nasa mid-foundation establishment ka na. Huwag kang masyadong duwag. Araw-araw, puro cultivation lang ang alam mo. Paano ko malalaman ang mga bagay sa labas? Makinig ka ba sa akin? Siyempre, makikinig ako sa iyo. Nang ninakaw mo ang Thunderstruck Wood no Master, ako ang nagbantay sa iyo. Mabuti naman. Ngayon, magsimula na tayong mamitas ng bulaklak. Ako ang mamimitas. Ito siguro ang 100 Flower Sea sa loob ng Wuliang Secret Realm. Dito tumutubo ang mga bulaklak mula sa lahat ng panahon. Nabasa ko sa isang lumang aklat ang tungkol sa isang inumin na tinatawag na 100 Flower Wine. Ginagawa ito mula sa mga bulaklak ng lahat ng panahon. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Pero, pinapasok tayo ng Master upang maghanap ng kapalaran. Kung mamimitas tayo ng bulaklak dito para gumawa ng alak, paano natin ito ipapaliwanag sa kanya? Tingnan mo. Ayon sa mapa ng Wuliang Secret Realm na nahanap ko, 30 milyang layo mula rito patungong silangan. May isang sirang lumang templong tanso doon. Sa loob ng templong tanso ay naroon ang sinasabi mong pagkakataon. May 2 pagpipilian ngayon sa harap mo. Una, pumunta sa templong tanso at sumailalim sa pagsubok. At makipagkumpetensya sa mga estudyante ng ibang sekta hanggang sa mamatay. Pangalawa, manatili dito at tulungan akong gumawa ng bulaklak na alak. Mahilig sa alak ang aming guro at 3 kapatid kung may bulaklak na alak na ihandog. Hindi siguro sila magagalit ng husto. Sige, tulungan na lang kita gumawa ng alak. Naku, Junior Brother Chachen. Nakakita ako rito ng isang kabaong. Kabaong. Tara. Ang ganda ng kabaong na ito. Parang gusto mo talaga ng kabaong. Junior Brother Chachen? Kawili-wili ang disenyo nito. Tulungan mo ako.
Ang pagkakaroon ng pagkakataong ito ay patunay na hindi kayo nabulag ng mga materyal na bagay. Mahusay ako sa suntukan. Ang sining ng suntukang ito ay naglalaman ng lahat ng aking natutunan sa buhay. Sana'y pahalagahan ito ng mga susunod na henerasyon. Ang sining na ito ay hindi binibigyang diin ang mga galaw kundi ang intensyon. Noong huling bahagi ng aking buhay, hinaap ko ang 9 na tao. 9 na suntok ang inilabas, 9 ang natalo. Tandaan ng mga mag-aral ng aking suntukan sa hinaharap. Maaring matalo ang mga galaw. Ngunit hindi dapat humina ang presensya. Sa isang suntok, dapat matakot ng husto ang kalaban. Maaari ko bang malaman ang pangalan nyo, matanda? Tinatawag ako ng mga tao na Immortal Venerable Wiyaw. Maraming salamat, Immortal Venerable, sa pagkakapili nyo. Ano po ang tawag sa sining ng suntukang ito? Sa aking mga kamay, ito ay aking suntukan. Sa iyong mga kamay, ito ay iyong suntukan. Kaya walang pangalan ang suntukan. Matanda, hindi kami nakapasa sa pagsubok. Bakit nyo ibinigay sa amin ang pagkakataon? Sino ang nagsabing hindi kayo nakapasa sa pagsubok? Ang buong walang hanggang dimensyon ang pinakamalaking pagsubok. Nag-imbak ang walang hanggang dimensyon na hindi mabilang na ginto, pilak at kayamanan. Ang katotohanan hindi kayo nabulag ng mga materyal na bagay at nanatili sa dagat ng mga bulaklak na ito ay nangangahulugang nakapasa kayo sa pinakamalaking pagsubok. Junior Brother Chachen, nagkaroon na ako ng Golden Core. At sa negatibo na ako. Ngayon, paano ako nakaabot sa perpektong pundasyon? Junior Brother Chachen. Paano ako nagkaroon ng Golden Core nang wala pang 1 oras? Hindi 1 oras. Hindi bababa sa 2 buwan ang tinagal natin sa loob. 2 buwan? Nang hukayin natin ang kabaong na ito. Maraming bulaklak sa paligid ang nasira natin. Pero tingnan mo ang paligid, muling tumubo na ang mga bulaklak. Kaya natin naramdamang hindi tayo nagtagal sa loob ay dahil masyadong mataas ang antas ni Senior Immortal Venerable. Naging ilusyon lang sa atin. Isa pa. Noong ipinapakita sa atin ni Senior Immortal Venerable ang kanyang boxing technique, hindi natin namamalayan na sumabay na pala tayong negosyasyon ng maraming beses. Ah, ganun pala. Kung 2 buwan na pala ang nakalipas, malapit na ba tayong umalis sa Secret Realm? Ang huliang Secret Realm ay magbubukas sa loob ng 5 buwan. Ingat! Hawakan mo ako. Sixth Senior Brother, ikaw lang ang dumating. Nasaan si Master at ang First Senior Brother? May emergency sa border. 2 buwan na ang nakalipas nang umalis sina Master at First Senior Brother. Sa mga susunod na araw, kayong dalawa ang mamamahala sa Kinyon Temple. Babalik kami agad. Junior Brother Chachen. Kilala si Senior Brother bilang matatag. Kung nagmamadali siya ng ganito. Ano ba talaga ang nangyayari sa border? May emergency sa border. Master at Senior Brother, nakikipaglaban sila sa harapan ng 20 taon. Ano na ang desisyon mo sa pinag-usapan natin kahapon? Hindi pwede. Bakit? Noong 10 taon ang nakalipas, sinabi mo, pagkatapos mong mabasa ang mga libro sa BookTome, papayagan mo akong pumunta sa border. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng libro sa BookTome. Bakit hindi pa rin ako makakapunta? Huwag mong kalimutan, ako ang acting head ng Kinyon Temple. 20 taon na. Yung batang dati ay laging nagtatanong sa akin. Ngayon ay kayang sumagot at makipagtalo sa akin. Mabuti may pag-unlad ka. Patay na si 7th Senior Brother. Bulag na si 5th Senior Brother. Naputol ang isang braso ng aming 1st Senior Brother. Brother Chachen. Nasabak na ako sa late stage Golden Core. Makakatulong na ako sa kanila. Ayoko makita ulit na may masamang mangyari sa mga Senior Brother. Chachen, Jinyin. Mula ngayon, ako ang bagong head ng Kinyon Temple. Si Junior Brother Song Jinyin ang magiging deputy head. Lahat ng maliliit at malalaking sangay ng Kinyon Temple, mag-retreat ng 3,000 lipakanluran. Third Senior Brother, nasaan sina Master? Sa Southern Kingdom, hindi alam kung bakit. Biglang dumobol ang bilang ng mga Nascent Soul experts. Sina Master at mga Senior Brother ay inatake ng 3 late-stage Nascent Soul experts. At namatay sa Phoenix Mountain. Sinakripisyo ni First Senior Brother ang sarili para iligtas ako. Bakit hindi mo dinala? Gusto mo bang maging pupet ang katawan ni Master? Tigilan mo na ang pag-alog, baka mamatay si Third Senior Brother sa pag-alog mo. Chachen. Nasira ang iyong foundation. Limitado ang kakayahan ko, hindi kita kayang iligtas. Magaling si Jinyin, medyo bata pa lang ang ugali. Sa loob ng mga taon, dapat matuwa siya ng mabuti. Ang kinabukasan ng Kinyon Temple ay nakasalalay sa kanya.
Chachen, ano ang gagawin mo? Pupunta ako para ilibing ang master at mga kapatid natin. Hindi ako mahiyang sabihin sa'yo bago ako pumunta sa Kinyon Temple. Ang trabaho ko noon ay nagtitinda ng kabaong. At yung kabaong na gawa sa kidlat pinagmulan na kahoy ay handa ko na para kay master. Ngayon, magagamit na nga ito. Master, Lahat akala, pag naging immortal ka na, malaya ka na. Hindi nila alam. Ang pagiging immortal ang pinakamasaklap na paghihirap. Ang mundo ay parang dagat ng pagdurusa, ang pagiging immortal ay nangangahulugang. Habang buhay kang lulutang sa dagat na ito. Nakalaya na sila master sa pagdurusa, dapat tayong magsaya para sa kanila. Third brother, naalala ko sinabi mo dati. Sa mundo ng immortal cultivation, may isang misteryosong tao. Kapag lumitaw siya, ibig sabihin, malapit nang dumating ang kamatayan. ang tagapaglibing. Noon pa man, gusto ko na sanang sabihin sa'yo. Hindi naman ganoon kakilakilabot ang tagapaglibing. Isa lang siyang nagtitinda ng kabaong. Kuya Chachen, babalik ka pa ba? Gumawa ako ng kabaong para sa inyong lahat. Kapag kailangan niyo na ito, babalik ako. Third brother, hindi ba kakaiba? Parang hindi tumatanda si Chachen. Jinyin, pagkalipas ng ilang panahon, ipahayag mo sa labas. Sabihin mong ang huling estudyante ng Kinyon Temple ay namatay dahil sa pagkalito sa cultivation. Pero buhay na buhay naman si Kuya Chachen. Hindi ba? Gawin mo lang ang sinasabi ko. May sariling landas na dapat tahakin si Chachen. Tapos na ang ugnayan ng Kinyon Temple sa kanya. Master, kung mahilig sa reputasyon, buong buhay mo mahalaga sa iyo ang mukha mo. Paano ka papayag na mamatay sa ibang bansa? Hayaan mo ang estudyante mong ito ang mag-uwi sa iyo. Magkasama tayong master at estudyante. Ngayon, hindi ko nasisingilin ang spirit stone mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Maraming salamat sa iyo, Ginoo, sa pagligtas sa buhay ko. Naglakas loob ka pang pumunta sa aming Southern Nation. Hoy, para makapasok sa lungsod, kailangan mong magbayad ng 3 spirit stone. Kuya, hindi ba isa lang? Bakit ka nagsasalita? 3 ang bayad, 3. Ginagawa mo akong tanga, ha? Pasok ka na, bata. Mukhang. Tama pala ang desisyon ko na hindi magpakita ng aking tunay na lakas. Narinig mo na ba? Maghahanap ng mapapangasawa ang anak ng ating haring demonyo sa isang pampublikong papili. Narinig ko, ang tribo ng Fots ay naghanda ng isang pupet na may lakas ng Nasensol bilang regalo. Sabi nila, gawa ito sa mga bangkay ng ilang maestro mula sa Kinyon Temple. Kinyon Temple. Ang tribo ng Fox ay isa sa mga pinakamalakas na tribo sa Southern Kingdom. Paano ko kaya makukuha ang mga bangkay nila? Ang tribo ng Fox ay isang malakas na tribo sa Southern Kingdom. Ang hari ng mga demonyo doon ay ang Silver Moon Wolf King. Kung ako ang magiging manugang ng Silver Moon Wolf King, hindi ba't magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang puppet na yon mula sa tribo ng Fox? May problema, Panginoon. Tumakas ang prinsesa. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin siya agad. Kung mawalan man lang ng isang buhok ng lobo ang anak ko, ang mga ulo ninyo ang kapalit. Kung gusto mong magpakasal, ikaw na lang ang magpakasal. Hindi ako sasama sa inyo. Mabilis. Nandiyan ang prinsesa. Ano kaya ang dapat kong gamiting panliligaw? Pero bukod sa aking napakagandang anyo at malawak na kaalaman, wala na akong ibang mayaalok. Saklolo. Tulong, Senior. Talaga nga, walang lalaki ang makakapaglaban sa alindog ng prinsesa. Ano ba yan? Dapat ba dito ay magligtas na maganda ang bayani? Aha, kung gagawin ko ito, tiyak na ubra. Ikaw na ang bahala. Ano ba? Bakit ako ang sinisisi mo? Senior, papatayin nila ako. Pakisagip naman po ako. Huwag mo akong lokohin ng iyong mahinang pag-arte. Hindi naman talaga nila balak na patayin ka. Wala namang nanghahabol na hindi gumagawa ng aksyon. Tingnan mo rin ang sarili mo, puno ng mga mahiwagang kagamitan. Malinaw na ikaw ay isang mayamang dalagang nagtakas. Dahil nahulaan mo na. Hindi na ako magpapanggap. Totoo, sinusundo nila ako. Kapag nahuli ako, sermon lang ang abutin ko. Ngunit iba ang sitwasyon mo.
Kung hindi mo ako tulungang makatakas sa kanila, sasabihin ko na ikaw ang nag-akit sa akin na tumakas. Pagdating ng panahon, wala ka ng takas. Hindi mo ako makukulong. Subukan natin. Sayang lang ang lakas mo. Ang shadow following talisman na ito ay ginawa ng isang cultivator sa Nascent Soul Stage. Isang maliit na golden core cultivator lang ang tulad mo. Tiyak na hindi mo ito mabubuksan. Binibini, ayokong makisali sa mga usapin ng pamilya mo. At ayoko ring magkaroon ng anumang koneksyon sa'yo. Kung hindi mo alisin ang spell, magiging marahas na ako. Patawarin mo ako. Akala mo ba sasabihin ko yon? Marami pa akong mahiwagang kagamitan. Gusto ko, gawin ko. Anong magagawa mo? Kung kaya mo, basagin mo ang proteksyon ko. Sige, kung ganon. Hindi na kita pagbibigyan. Yan ang blood escape technique ng King Yun Temple. Tao ka pala. Tama ka. Pero walang premyo. Huwag kang magyabang. Mayroon pa akong. Tao siya. Kuya, ano na gagawin natin? Sundan nyo. Nadala ang prinsesa ng tao. Kapag may nangyari, lipulin tayo lahat. Saan ito? Simulan ang array. Hindi pwede. Lampas ka na sa hangganan. Anong balak mo? Mas masahol pa sa kamatayan ang kapalaran mo. Ayoko sanang makipag-away, pero ikaw ang lumapit. Kasalanan mo na to. Aray mo lang yan. Akala mo makukulong mo ako. Panaginip mo yan. Maghanda ka sa kamatayan. Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Pinigilan ko lang ang dugong demonyo sa katawan mo. Tama ka, bulok talaga ang aray na ito. Simple lang ang epekto, pinipigilan nito ang dugong demonyo. Kaya lalabas ang tunay na anyo. Impossible. Kung may ganitong aray ang mga tao. Ginamit na sana ng Great Qian Dynasty. Demonyo ka, wala ka bang alam? Siyempre, may limitasyon ang ganitong aray. Ang aray na inayos ko, epektibo lang sa Foundation Establishment Demons. Tingnan mo. Paano tanggalin ang restriction? Huwag kang umasa. Hindi ko sasabihin. Kung matapang ka, patayin mo ako. Siyempre, hindi kita papatayin. Pero puputulan kita ng balahibo. Kaya ko yan. Hindi ka mag-aano. Bakit hindi? Alisin ko na ang restriction kapag normal na ako. Ang yaman-yaman mo pala. Kahit ordinaryong Nascent Soul Cultivator, baka hindi masyadong mayaman. Ilagay sa system kahit sino pa ang dumating. Hindi nila ako mahahanap. Naibigay ko na lahat. Pwede na ba akong umalis? Kung kulang pa, bigyan pa kita. Atay ko ay. Ayokong malaman kung sino ka. Kung hindi mo sasabihin. Pagkatapos ng gawain ko, pakakawalan kita. Pero kung nalaman ko ang pagkatao mo, kamatayan lang ang aabutin mo. Naiintindihan mo? Mabuti naman kung naiintindihan mo. Susunod, gagawan kita ng kaunting pagbabago. Siguradong magbabago ang anyo mo. Magbabago ang anyo mo. Huwag kang mag-alala, mas magiging cute ka lang. Anong sinabi mo? Si Yuir ay dinala ng isang tao. Kasalanan ko. Huwag ninyong galawin siya. Hindi ko siya palalampasin. Nawala ang prinsesa.
Kasalanan ninyo ito. Pumunta na kayo pa magbayad ng parusa. Salamat po, Lobo Hari. Gurogi, ano ang masasabi mo rito? Pagkatapos makuha si Yuir, agad kong sinuri kung nasaan si Yuir. Pero parang may nagtatago sa kinaroroonan ni Yuir. Ang resulta ng pagsusuri ay magulo lamang. Siniri ko rin. Ang ganitong paan, hindi ito magagawa ng isang ordinaryong tao na nasa Golden Core Stage. Ang nakakapag-abala sa langit ay isang cultivator na nasa Deity Transformation Stage. Mukhang handa ang kumuha kay Yuir. Bitawan mo. Hindi, ibalik mo ang puting balahibo ko. Maraming beses na kitang sinabihan, espesyal na tinta ito. Hindi ito mabubura. Para maibalik ang kulay, kailangang ahitin ang balahibo mo. At hintayin ang bagong tubo. Dahil mukhang malungkot ka, tatawagin kitang si Aubay. Bilang paggunita sa nawalang kulay ng balahibo mo. Hintayin mo, gaganti ako. Ano nang nangyari? Maliit na spell lang ito. Hindi ka na makakapagsalita ngayon. Maglalagay ako ng 87 restrictions sa katawan mo. Alam ng lahat sa Southern Kingdom, may isa akong anak na babae, si Ebiyu. Ngayon, handa na siyang mag-asawa. Gusto kong pumili mula sa mga kabataang magigiting. Ang pinakamahusay at ipakasal sa kanya ang aking anak. Maging manugang ng Lobo Hari. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buong Southern Kingdom. Nga. Lobo Hari. Matagal ko nang hinahangaan si Prinsesa Abei. Gusto kong subukan. Hindi ba't ito si Lin Hu, ang prinsip ng Saber-Toothed Tiger Clan? Kuya Lin, matagal ko ring hinahangaan si Prinsesa Abei. Mukhang kailangan nating maglaban ng patas. Paano ko nalaman na hinahangaan mo si Prinsesa Abei? Baka nagsisinungaling ka lang, di ba? Biro lang yan, Kuya Lin. Ang pagmamahal sa isang babae. Hindi naman kailangang tulad ni Kuya Lin, na ipinagkalat sa buong mundo. Ang aming tribo ng tigre ay may pinag-aralan. Paano namin gagawin ang isang bagay na labag sa etiketa? Kung gayon, patunayan mo ito sa iyong mga gawa. Hindi pa tapos. Tigil, dahil kumpleto na ang lahat. Magsisimula na tayo sa paghahanda ng proseso ng pagsubok. Sandali. Gusto ko ring sumali. Paumanhin, makikiraan po. Pasensya, may urgent akong lakad. Anong siksikan yan? Tao. Si Lichachi ng lahi ng tao, nagpupugay sa Haring Lobo. Bagamat hindi ko pa nakikita si Prinsesa Abei. Nais ko ring sumali sa paliksahang ito para sa manliligaw. Sana'y pagbigyan nyo. Akala ko kung sinong prinsip ng mga engkanto. Hindi ko inaasahang isa palang tao. Tao ang sasali sa paligsahan ng mga engkanto para sa manliligaw. Napakalaking katatawanan. Lumabas ang mga tao sa Timog Bansa. Lumabas sa Timog Bansa. Tahimik. Gusto mong pakasalan ang anak ko? Anong karapatan mo? Dahil taglay ko ang isang tapat na puso. Ang paglahok ng tao sa paligsahan ng mga engkanto para sa manliligaw. Nangangailangan ng malaking tapang. Narito na ako ngayon. Hindi ba sapat na patunay iyon ng aking pagmamahal kay Prinsesa Abei? Napakatapat na puso. Dahil sa iyong katapatan, pinahihintulutan kitang sumali sa paligsahan. Salamat, Haring Lobo. Aw. Tahimik. Ama, ako si Yer. Matandang Gay, ang taong ito mula sa malayo. Malamang wala pang matitirhan pansamantala. Ayusin mo siya sa mansyon ng Hu. Huwag nating hayaang isipin ng mga tao na walang pakikitungo ang mga engkanto. Susundin. Dito ka titira. Salamat, binata. Sino yan? Ginoo, naalala niyo pa ba ako? Ako si Linger. Ang maliit na soro na sumabog sa aking kuweba 30 taon na ang nakalipas. Bakit ka nandito? Ginoo, hindi kayo dapat pumunta sa Timog Bansa. Mapanganib ang lugar na ito. Mukhang marami kang alam, maliit na soro. Pero wala yun sa akin. Simple lang ang layunin ko. Gusto ko lang pakasalan si Prinsesa Abei. Ginoo, hindi niyo pa nakikilala si Prinsesa Abei.
Alam kong hindi dahil sa kanya ang pagpunta niyo rito. Isang kaluloko lang ang paligsahan para sa manliligaw. Walang magandang may dudulot sa iyo kung mananatili ka rito. Panloloko. Senior, utang ko sa iyo ang lahat. Kung wala ka, baka hindi kailangan makarating si Linger sa Foundation Establishment. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo ang panluloko sa Bridegroom Selection Assembly. Ang masasabi ko lang, ang lugar ng Bridegroom Selection Assembly ay tatakda sa Forbidden Lands ng Southern Nation. Pagpunta mo roon, siguradong kamatayan ang abutin. Maliban na lang kung Maliban na lang kung makakahanap ka sa Forbidden Land ng kapwa mo tao. 5 taon na ang nakalipas noong digmaan ng dalawang bansa. May 2 tao na nakalap ng ilang lihim. Hinabol sila ng isang mahusay na Southern Nation cultivator at pumasok sa Forbidden Land. Kung buhay pa sila, sila ang maaaring tanging pag-asa mo, Senior. 2 tao. Hindi kaya sina Tower at Linyon? Senior, alis na muna ako. Ano ang gusto mong sabihin? Taksil, durog-durog ko siya. Taksil, Noong pinalayas siya ng Fox Clan, ako ang nagligtas sa kanya. Hindi ko inaasahang tutulungan pa niya ang mga dayuhan. Dapat siyang mamatay. kaya pala. Ngayon ay bumalik siya sa Fox Clan. Marahil ay upang maghiganti sa malalim na galit noon. Gamit lang ang kanyang maliit na Foundation Establishment Cultivation. Maghihiganti siya. Hindi lang siya. Kahit isama ka pa. Hindi kayo makakagawa ng alingasunga sa Southern Nation. Kahit na ikaw ay si Song Jinin ng Kingyun Temple. Ano ang mababago? Song Jinin? Ang Blood Escape technique na ginamit mo ay si Keto ng Kingyun Temple. Hindi ito matututunan ng mga hindi inner disciple. Ang Kingyun Temple ay may 9 na true disciples. At ang pinakamahusay sa kanila ay Apa. Namatay sina Lang Yui at Ming Yui at malubhang nasugatan ang third senior brother at tumakas. Kung hindi ikaw si Song Jinin, sino ka? Ang galing niyang makaunawa sa Kinyon Temple. Mukhang may taksil ang Great Yan Nation. Wala akong interes sa mga lihim ng Southern Nation. Kung wawasakin niyo ang Great Yan Nation, wala akong magagawa. Gusto ko lang kunin ang mga bangkay ng aking master at mga senior brother. Kung ang gusto mo lang ay kunin ang bangkay ng iyong mga kakilala, bakit ka pa nag-aksaya ng ganitong pagsisikap? May masamang balak ka. Nagbabalak na gibayin ang aking Southern Nation. Bahala ka sa isip mo. Matutulog na ako. Ang kapal na mukha. Hayaan mo akong matulog sa sahig. Naniniwala ka bang papatayin kita? Brother Hugh, saan ito? Ito ang Forbidden Land ng aming Southern Nation. At dito rin gaganapin ang pagsusulit para sa Bridegroom Selection Assembly. Sa pinakamalalim na bahagi ng ipinagbabawal na lugar, may isang bulaklak ng Adelpha. Sino man ang makapitas nito, ay may karapatang pakasalan ang Prinsesa Abey. Punong-puno na nakalalasong usok ang paligid. Kung ang isang tao ay pumunta rito, malamang sa kalahating araw, tahimik na mamamatay. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Talagang mapanganib ang ipinagbabawal na lugar ng Timog na Kaharian. Brother Hugh, ang nakalalasong usok dito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon akong espesyal na gamot na panlaban sa lason. Gusto mo ba ng isa? Kung hindi mo sinabi, brotherly, muntik ko na makalimutan. Napakalakas na nakalalasong usok dito. Kahit na ang isang golden core cultivator ay hindi makakaiwas. Ngunit malakas ang katawan ng isang soro. Kaya huwag na nating sayangin ang gamot mo, brotherly. Nga pala, brotherly, ang nakalalasong usok dito ay tanging sa ipinagbabawal na lugar ng Timog na Kaharian. Paano mo ito nalaman, brotherly? Baka naman, brotherly, nakapunta ka na sa ipinagbabawal na lugar ng Timog na Kaharian? Hindi pa ako nakapunta sa ipinagbabawal na lugar ng Timog na Kaharian. Ngunit nabasa ko ang katulad na tala sa isang lumang aklat na walang pangalan. Nakasulat sa aklat na iyon ang ilang tanawin mula sa iba't ibang lugar. Napakatalino mo talaga, brotherly. Maaga na. Magmadali tayong umalis. Guro, Linyon, hindi magtatagal ang iyong walang pighati na pamamaraan. Hari ng mga lobo, pinunit mo ang selyo ng sinaunang tansong palasyo, at ginamit ang mapanganib na kapangyarihang ito. Sa huli, magdudulot lamang ito ng pagkawasak sa lahi ng mga halimaw. May panahon pa para bumalik. Bakit ako babalik? Ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Kung hindi ko gagamitin ang kapangyarihang ito, paano ko mapupuksa ang dakilang Kian Imperyo? Linyon, kung susuko ka, tutulungan kitang maabot ang Nascent Soul Realm. Panginoon ng mga lobo, paano natin haharapin ang mongheng ito? Huwag maging padalos-dalos. Noong araw, ang dalawang matanda mula sa templo ng Tandang at Linjiang Sect ay gumamit ng kanilang buhay upang punan ang karamihan sa bita. Ngayon, sinupil ni Linyon ang huling siwang na ito. Kung handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay, ang huling siwang na ito ay maaaring mapunan. Kapag nangyari iyon, hindi na madaling sirain ang selyo. Matandang Gui, hindi mo pa rin ba natuklasan ang pinagmulan ng taong iyon? Walang talaan tungkol sa kanya sa loob ng dakilang Kian Imperyo.
Mahil ay alias lamang ito. Hahayaan ko muna siyang magyabang ng ilang araw. Kapag natapos na ang paghahandog ng dugo, walang makakapigil sa akin sa buong mundo. Sa oras na iyon, maging tao man o halimaw, lahat ay dapat yumuko sa akin. Parang nakita ko na ang disenyong ito saan man. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Timog na Kaharian, ang sinaunang tansong palasyo. Ayon sa alamat, mayroong 18 sa kabuuan, at ito ay isa sa mga iyon. Sinaunang tansong palasyo. Wala ba ring isang bronze ancient hall sa Wuliang Secret Realm? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, Li Chachen. Alam kong gusto mo akong patayin, pero pwedeng hintayin mo muna. Di mo nakikita na nag-aral ako ng bagay. Ikaw lang, gusto mong ma-decode ang mga sulat sa Bronze Ancient Hall. Marami sa mga elder ng aming Demon Tribe ang sumubok na mag-decode. Pero lahat sila'y nabigo. Talaga bang akala mo, mag-isa ka lang? Makakaintindi sa lihim nito? Ang disenyo, medyo kawili-wili. Ah, ganun pala. Kumpiyansa ka bang ma-decode mo ang mga to, Brother Lee? Kung mag-isa akong haharap sa Bronze Ancient Hall, syempre wala akong kumpiyansa. Pero huwag mong kalimutan, Brother Q. May nag-aaral din ng Bronze Ancient Hall sa Wuliang Secret Realm. Ano to? Hindi pala to sulat, larawan. Kaya pala kahit anong hanap ng mga elder sa mga lumang libro, di nila ma-decode. Pero bakit may nawawalang piraso? Mukhang ito ang sikreto kung bakit lumakas ang kapangyarihan ng Southern Kingdom. Ano? Paano to possible? Ganitong klaseng bagay pala. Kaya pala, Makikita sa larawan, ang Bronze Ancient Hall ay nagtatago ng napakalakas na kapangyarihan. Ang sira rito ay nagsasabi may nagtanggal ng seal. Ang kapangyarihan ay sumabog mula sa lupa. ano? Mukhang ang taksil na yon ang nagdala ng sikretong ito sa Southern Kingdom. Ano pa ang alam mo? Huwag kang magmadaling kumilos. Di pa oras para patayin ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kailan dalawa ang pumunta para tuklasin ang sikretong ito? Ngayon alam na ninyo ang sikreto. Sa tingin nyo, papayagan kayo ng taong sinadyang sirain ang Bronze Ancient Hall. Ang ganyang kabataang henyo ay napakabihira sa mundo. Talagang humanga ako sa iyo. Tingnan, si Wolf King. Ipagbigay alam, Wolf King, ang taong ito ay isang tiktik. Inihahanda naming siyang ihandog sa inyo. Palagi kayong gumagawa ng maliliit na laro, mga Fox Tribe. Noon, hinikayat ninyo ang Tiger Tribe na ligawan si Yuir, para lang magtulungan at gamitin si Yuir para malaman ang sikreto sa likod. Ngayon alam na ninyo ang sikreto. Di pa ba kayo kontento? Napaka-inosente ng ganyang pag-isip. Nagkakamali kami, Wolf King. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Dapat ninyong inisip, tunang magtulungan kayo laban sa akin. Ang Southern Kingdom ay hindi nagpaparaya sa mga taksil. Atay, ayo ang kinabukasan ng Demon Tribe. Kung tatalikod kayo sa kadiliman ngayon, maaari kitang huwag patayin. At bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Susunod kami sa utos ng Wolf King. Mabuti. Li Chachen, hinahangaan ko ang iyong talino. Sabihin mo ang nasa likod nito at sumunod sa akin, at patawarin kita. Mukhang madidismaya ka, Lobo Hari. Ang nasa likod ko, hindi mo kailanman mahuhulaan. At sa pagkakaalam ko, parang may blood sacrifice. Hindi mo pa ako pinapatay, Lobo Hari, dahil ayaw mong mag-aksaya, di ba? Marami ka talagang nalalaman. Kung ganon, bibigyan kita ng gusto mo. Kung wala ang dugo ni Yuir bilang gabay, ang blood pool na ito ay hindi makakatulong sa akin para maabot ang deification stage. Gi matanda, wala na bang ibang paan? Lobo Hari, may isa pa akong paan, matanda Gi. Anong paraan? Kapag kinain kita, maabot ko ang deification stage. Takbo, gustong tumakas? Bakit hindi ka natatako sa akin? Ancestor hanggang ngayon. Ayaw mo pa rin ipakita ang tunay mong anyo? Hahaha,
nahulaan mo pa rin. Ikaw nga ang pinakamahusay na estudyante ng Kinyon Temple sa loob ng 500 taon. Ang layo ng pinagmulan mo para pumunta sa Southern Kingdom, mahirap yon. Sabihin mo sa ancestor, paano mo nalaman? Pagkatapos malaman ng masamang balita mula kay third senior brother, isang tanong ang patuloy kong iniisip. Paano nangyari na ang Kinyon Temple ay napunta sa ganitong kalagayan? Kaya't naghinala ka na may traitor sa imperyo. Bagamat ang Kinyon Temple at ang imperyo ay magkasamang lumalaban sa mga kaaway, ang mga galaw ni Master at ng iba ay lubhang lihim sa loob ng aming sekta. Kahit ang pinuno ng imperyo ay maaaring hindi alam ang lahat. Ang tanging paliwanag, ang traitor ay taga Kinyon Temple. Aya paano mo natiyak na ako ang traitor? Pagdating ko sa Southern Kingdom, nakilala ko ang isang demonyo. Marami siyang alam tungkol sa Kinyon Temple, pero nakakatuwang. Hindi niya ako kilala, ibig sabihin, ang traitor na ito ay hindi lamang malakas, kundi mabuti rin sa akin. Kung hindi niya puputulin ang mga impormasyon tungkol sa akin. Iba ang pakiramdam kapag ikaw ay pinag-usapan ng iba. Ang mga tumutugma sa mga kondisyong ito ay ikaw at si Master lamang. Pero ang katawan ni Master, nakita ko na nang pumasok ako sa Bronze Ancient Hall. Kaya ikaw lang ang maaaring traitor. Hahaha. Sa buktaw ng Kinyon Temple, nakakita ako ng isang diary na walang pangalan. Nakasulat doon ang tungkol sa Forbidden Land ng Southern Kingdom. Ang diary na walang pangalan na yon ay dapat na higit sa 500 taon na ang nakalipas. Noong 500 taon pa lang, ancestor, naisip mo na ito, di ba? Hahaha. Chachen, ang pagkuha sa iyo sa Kinyon Temple. Ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Ang 500 taon kong plano, nasagot mo sa loob lamang ng 5 taon. Ang iyong pangunawa ay walang katulad sa kasaysayan. Ancestor, wala namang mali sa paghahangad mo ng kapangyarihan. Kahit gusto mong magtayo ng sarili mong imperyo, sasamahan ka rin ni Master at ng iba. Bakit mo sila pinatay? Ang imperyo ng Dakyan ang aking nakaraan. Ang Kinyon Temple ang pinakamahalaga sa akin. Ayoko sanang isangkot ang Kinyon Temple dito. Pero masyado silang makaluma. Nang malaman nila ang sikreto, hindi lang nila ako sinuportahan, pinigilan pa nila ako. Chachen, sa buong Kinyon Temple. Ikaw ang pinakapinahahalagahan ko. Narito na ang pagkakataon. Kapag nagtulungan tayo, mas malayo ang mararating natin kaysa sa lahat. Ano? Naniniwala ka rin bang masama ang kapangyarihang ito? Ancestor, hindi ko inaalala kung ligtas ang kapangyarihang ito. Wala akong naisip na ganoon. Ang tanging layunin ko sa pagpunta sa Nangwo ay dalhin ang mga labi ni na Master at ng mga senior brother pabalik. Ganyan ka pa rin tulad ng dati. Pero dapat mong malaman. Ang sumunod sa akin ay yayaman, ang sumalungat ay mamamatay. Alam ko po, Ancestor. Pakiusap sa ngalan ng dating pagkakaibigan. Hayaan niyo muna akong ilibing si Master bago tayo maglaban. Master, ililibing ko na kayo. Hahaha, tagapaglibing, nakakatawang-tawang. Pero bakit 3 puntod lang ang hinukay mo? Akala mo ba mabubuhay kang dalhin ang iba? Si Wolf King Linhuhuzhan ay taga Nangwo. Dapat ilibing dito. Sinusubok mo ba ang pasensya ko? Ancestor, hindi ako nahihiyang sabihin. Bago ako pumasok sa templo, nagbebenta ako ng kabaong. Pero bilang profesional sa larangang ito, tumpak ang pagtantya ko sa dami. 3 kabaong lang ang kailangan ngayon. Kaya hindi na ako magdadala ng dagdag. Oh, bakit mo nasabi yan? Ancestor, narinig mo na ba si Immortal Venerable Wuyao? Kasuklam-suklam, nagpakita ka pa. Huwag mong pangaraping makuha ang kapangyarihan ng Forbidden Land. Huwag. Linyon, ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na. Rajna Paramita, double speed. Ancestor, nagbebenta ako ng kabaong. Balang araw, ako ang maglilibing sa'yo, Ancestor. Hintayin mo lang.
Huwag kang humiga, tumakbo ka ulit. Lolo, ginamit ko ang sikretong sining ng Jining Temple. Hindi lang ito nangangailangan ng espesyal na dugo, kundi 10 taon pa ng buhay ang nababawas. Nakalayo na tayo ng 1,000 milya. Maaari mo bang bigyan ako ng pahinga? Hindi namin maaaring tumigil dito. Sa maikling buhay ikaw lamang 10 taon. Ang abiruin ng perpeksyon ng Diyos. Sa kamay ng Yuhua Shenren ay hindi pumasa ng isang trick. Kapag siya dumating, siya ay patay. Ang aking magandang disipo. Dapat kang nagtago na maayos at hindi natuklasan ng Grandmaster. Kami ay isang buong 30,000 milya mula sa timog. Yuhua Shenren kahit isang ferry. Hindi ito kailangang maghanap sa amin. Kung siya ay maaaring dumating pagkatapos niya, hayaan siyang pumatay sa kanya at tumakbo sa. Kung hindi niya ito ginawa, ako ay patay. Sa paraan, by tower. Tio Shi, bahay ng kanyang lumang tao ay nawawalan. Nawala ito. Ano ang ibig sabihin nito? Siya pumasok sa ipinagbabawal na lupa sa mo. Paano maaaring mawala ang isang mabuting malaking tao? Sa oras ng pagsiling na nakakaing puwersa, kami ay natuklasan. Iyon ay Aberui upang maglagay ng spell laban sa atin. Hindi ako nagtatanong tungkol sa ipinagbabawal na lupa sa timog. Nais kong malaman kung si Bai Tower ay patay o buhay. Naisip ko mamamatay ako sa lalong madaling panahon. Sino kailangan naisip na si Joshi ay sa sinaunang Tansong Hall? Natagpuan ang isang sirang sinaunang teleportation. Bagaman nasira ang array. Ngunit maaari pa rin itong ayos na may kaunting pag-aalala. At ano? Huwag mong sabihin sa in. Ikaw ay mas pagkatapos ng isang tao. Pumunta ang tower. Siyempre, imposibleng mabuhay. Sino ang nais na mamatay? Ngunit sinabi ko sa iyo, ang teleportation array ay nasira. Nahulog ako sa transit. Saan humantong ang teleportation array sa templo ng Tanso? Hindi ko alam. Ang sinaunang teleportation array ay napakamalakas. Hindi ko ito maintindihan. Ang distansya ng transmission ay dapat higit sa 100,000 milya. Tower, paano kita mahahanap? Sa katunayan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa tagumpay ni Tyoshi. Isang hakbang lamang ang layo mula sa mga Diyos na may kanyang lakas. Mabuhay mabuti saan ka. Woof woof. Hindi ako pumatay sa iyong ama. Bakit hindi ako umiyak? Ginamit ako ng aking paboritong ama at siya ay patay. Ikaw ba ay umiyak o hindi kapag ang isang bagay tulad nito ay nangyayari? Salamat sa pagkolekta ng katawan ng aking ama. Kahit ginamit niya ako, siya ay aking ama pagkatapos ng lahat. Natatakot ako na isya natapos sa ilang ng ngalang mo. Ang iyong ama ay hindi magpapakita ng ilang. Gagamitin ni Yuhua Shenren ang bangkay at dugo ng iyong ama. Kaya kahit ilibing siya ni Li Chaochen, malamang huhukayin pa rin siya. Tumahimik ka. Ano ang plano mo ngayon? Nakita ko na ang tunay na mukha ng mundo ng Immortal Cultivation. Babalik ako sa dati kong trabaho, magbebenta ng kabaong. At sa ngayon, hindi muna ako babalik sa Great Qian Empire. Kayo naman. Hawak ni Yuhua Shenren ang Southern Kingdom. Kung magpapatuloy ito, tiyak na maghihirap ang mga mamamayan ng Southern Kingdom. Kaya kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong bumalik. Ikaw naman. Ang Great Qian Empire at Southern Kingdom ay paihong nasa matinding kagipitan. Gaya ng kasabihan, kung hindi ako, sino pa ang papasok sa impyerno? Ako'y handang yalay ang aking sarili sa demonyo. Magsalita ka ng normal. Ako'y maglalayo sa Chicken Crow Temple. Hindi palalampasin ni Yuhua Shenren ang Chicken Crow Temple. Ito ang bangkay ng aking guro at mga kasamahan. Dahil babalik ka, isama mo na rin sila. At saka, ito ang magandang lugar na napili ko para sa kanila. Ilibing mo sila ayon sa address na nasa papel na ito. Pagkatapos umalis sa Southern Kingdom, pumunta ako sa Vermilion Bird Kingdom. At bumalik sa dati kong trabaho. Bumangon ka na, Daswang. Sabihin mo na lang kung ano ang problema. Tutulungan kita kung kaya ko. Ginu, ito ang lahat ng aking ari-arian. Hiling ko lang na mabuo ang bangkay ng aking kapatid. Mahirap nga ito. Una, ayusin ang litin. Pangalawa, buuin ang buto. Paunahin ang mga paa at kamay bago ang katawan. Ang mga lamang loob ay hindi dapat magulo. Tapos na ang paglilibing. Puntahan mo na ang iyong kapatid.
Ilibing mo siya agad. Ginoong Lee. Pinagsisisihan kong iniligtas kita. Taon-taon, dumadalaw ka para humingi ng tulong. 10 taon na. Hindi ka ba napapagod? Kung makuha ko ang tulong mo, 10 taon ay wala. Kahit 10 taon pa. Noong 10 taon ang nakalipas. Kung hindi mo ako iniligtas, namatay na sana si Tsinghi. Ang halamang ito na 7 Star Grass at Miss Lingxi ay kayamanan ng pamilyang maharlika ng Vermilion Bird Kingdom. Itinatago na ito ng Vermilion Bird Kingdom sa loob ng 300 taon. Ang librong ito ay ang sikat na 9 Revolutions Mystic Art. Kung pupunta ka sa kabisera, ang mga ito ay sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan, ngunit hindi ko ito matatanggap. Ginoo, hindi pa ba sapat ang regalong ito para sa inyong mata? Ano man ang gusto ng Ginoo, pwede ninyong sabihin. Basta makukuha ni Tsinghi. Ginoong Singhe, hindi ito dahil sa pagiging mapagmataas ko. Ngunit ayaw ko talagang makisangkot sa mga gulo ng pamilyang maharlika. Kapag mas mataas ang presyong hinihingi niyo, mas malaki ang problemang nais ninyong malutas ko. Sa palagay ko, hindi pa sapat ang kakayahan ko. Mas mabuti pang humanap kayo ng iba. Ginoo, hindi ba ninyo gustong malaman ang balita tungkol sa Bronze Palace? Kung matutulungan ninyo ako na makahanap ng Dragon Cave na makapagpapabagong buhay sa aking ama, siguradong sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa Bronze Palace. Mukhang oras na. Kung gayon, sandali lang, Ginoong Singhe. 5 taon ang ginugol sa pagkuha ng bangkay sa Timog Bansa. 43 taon ang ginugol sa pagtitinda ng kabaong sa Zuke. Lolo, 40 taon ang ginugol ng apo ninyo sa paghahanda ng isang magandang kabaong para sa inyo. Dapat ay kontento na kayo, Lolo. Lalong humihina ang katawan ng aking ama. Sabi ng doktor, wala pang 1 taon ang natitira sa kanya. Noong nakaraan, nag-utos ang aking ama na ang makakahanap ng Dragon Cave, ang siyang magmamana ng trono ng Zhuque. 2,300 taon na ang nabubuhay ni Zhuang hanggang ngayon. Lahat ng paraan para pahabain ang buhay. Sa palagay ko ay nagawa na ng Zuke. Ngayon, nagmamadali si Zhuang sa paghahanap ng libingan. Sa palagay ko, hindi Dragon Cave ang hinahanap niya, kundi isang lugar na makapagpapabagong buhay sa isang tao. Ang aking mga kapatid ay may mga dalubhasang tumutulong sa kanila. Wala akong kumpiyansa na matatalo ko sila. Kaya napilitan si Tsinghi na istorbohin ang katahimikan ng Ginoo. Ngunit gaano kalaki ang kumpiyansa ng Ginoo sa bagay na ito? Hindi ko masasabing sigurado, pero may 50%. Ginoo, talaga bang ganoon kalaki ang kumpiyansa ninyo? May kumpiyansa ako na makikita ko ang lugar na yon. Ngunit ang paghahanap ay hindi nangangahulugang magtatagumpay. Kung magtatagumpay, depende yon sa kung gaano kalaki ang handang ibayad ng Zuke. Ama, hinanap ng anak ang mga dalubhasa, at sinaliksik ang lahat ng kilalang bundok at ilog sa Zhuque, at sa wakas ay nakahanap ng isang Dragon Cave para sa inyo. Sa tulong ng Dragon Cave na ito, tiyak na mabubuhay kayong muli. Ama, nakahanap din ang anak ng Dragon Cave. Ginoo, hintay muna tayo sa pagkain. Bakit hindi muna natin ipakilala ang Dragon Cave? Handaan ito. Ang pagkain ang dapat na unahin. At ang dapat mong isipin ngayon ay hindi yan. Hindi na dapat isipin ang tungkol sa Dragon's Lair. Ano pa ba ang dapat natutunan ng pansin? Malapit nang mamatay ang iyong ama. Kayong mga anak ay masayang-masayang naghahanap ng puntod para sa kanya. Hindi ba't parang mali ito? Huli na ba para magbago? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan, gawing eksaherado ang galaw. Ama, ayoko po kayong iwan. Lalaki ka. Huwag kang umiyak ng umiyak. Ano ba yan? Nakakahiya. Sabi nga, ang tunay na lalaki ay hindi basta-basta umiyak. Maliban na lang kung talagang nasasaktan. Ngayong malapit na tayong maghiwalay, Ama, hindi ko po kayo kayang bitawan. Alam ko ang iyong pagmamahal, ngunit ang paghihiwalay sa buhay at kamatayan ay bahagi ng tadhana. Huwag kang masyadong malungkot. Salamat, Zhuang. Malapit na ang aking katapusan. Nais kong humanap ng lupang may biyaya upang muling mabuhay.
Noong 10 taon na ang nakalilipas, ipinangako ko, sino man ang makakahanap ng tunay na lupang may biyaya, sa kanya mapupunta ang trono ng kaharian ng Zhuque. Ngayon, panahon na pa ipakita ninyo ang inyong mga natuklasan. Kuya, saan mo ba nakuha ang ganitong probinsyanong ito? Ngayon ang pinakamahalagang sandali ng 1000 taong plano ng ama. Ang pagpapakita ng ganitong tao sa harap ng korte. Hindi ba't ikinahihiya nito ang kaharian ng Zhuque? Hindi mo ba narinig ang panghuling paglabas? Ang mga tunay na manghuhusay ay laging nahuhuli. Maaari bang humingi ng mapa, Zhu Huang? Zhu Huang, patawarin niyo ang aking pagiging diretsyo. Ang mga lugar na pinili ng 8 prinsipe sa aking paningin ay pawang basura. Kung nais niyong muling mabuhay, iisa lang ang lugar na may kaunting posibilidad. Pangahas, kaninong paaralan ka nagmula? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito. Sabihin mo ang iyong paaralan. Paaturuan ka namin ng maayos alang-alang sa iyong guro. Paumanhin, ang aking paaralan ay hindi dalubhasa sa paghahanap ng dragon at pagtukoy ng puntod. Ang mga bagay na ito ay aking pinag-aralan ng mag-isa. Bukod pa rito, ang aking paunahing trabaho ay pagbebenta ng kabaong. At part-time na paghahanap ng dragon at pagtukoy ng puntod, kasama na ang kumpletong serbisyo para sa living. Ama, kuya, nagdala siya ng isang tagapagbenta ng kabaong para lang magpangga. Malinaw na gusto niyang sirain ang inyong dakilang plano. Ah, tama. Bagamat nagpapakita si kuya ng pagiging tapat at mapagmahal sa harap, ngunit sa likod, mahil matagal na niyang ninanais ang trono ng ama. Ang propesyon ng ginang-ginoong ito ay medyo kawili-wili. Paano kita matatawag? Ako po ay Li, ang pangalan ko ay Chachen. Magandang pangalan ang Chachen. Kaya, maaari bang ipaliwanag ni Ginoong Chachen ang mga sinabi mo kanina? Ang Dragon Slayer na hinahanap ng kanyang kamahalan ay isang lugar na makapagpapanumbalik ng buhay. Kung madaling matagpuan ng gayong kahima-himalang lugar, hindi na mag-aalala ang mga cultivator sa buong mundo tungkol sa kanilang haba ng buhay. Ang pagiging mapagalaki ng mga taong ito sa simula pa lang ay sapat na upang patunayan kasinungalingan ang kanilang mga salita. At ang mga kasinungalingan ay basura lamang. May punto ka. Kaya, saan naman matatagpuan ang Dragon Slayer na pinili ni Ginoong Chachen? Sa lugar na ito, sa loob ng 10,000 milya, tanging dito lamang posible na matulungan ang kanyang kamahalan na mabuhay muli. Ang sinaunang Bronze Palace, kalokohan. Ang Ancient Forbidden Land ay kinikilala ng buong mundo bilang isang lugar ng pagbabawal. Paano magkakaroon ng Dragon Slayer doon? Laging pagbabawal ang nasa bibig ninyo. Ile! Alam ba ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbabawal? Ile! Balak mo akayin ang ama patungo sa Ancient Forbidden Land. Ang iyong hangarin ay kasuklam-suklam. Ipinamamanhik ko, ama, na patayin ang taong ito. Bakit mo pinili ang gayong lugar, Ginoong Chachen? Ang Ancient Forbidden Land, kapag may buhay na nagkamaling pumasok, iyon ay isang tiyak na kamatayan, isang lubos na mapanganib na lugar. Dahil ang mga lugar ng kasaganaan at biyaya ay para sa mga karapat-dapat. Ang isang bagay ay ipinagbabawal dahil ito ay makapangyarihan. Upang mabuhay muli, kailangan mong harapin ang kamatayan. Sa pamagitan lamang ng paglakas loob na pumasok sa Ancient Forbidden Land, may pagkakataon kang mabuhay. Ama, huwag po. Medyo pagod ako ngayon. Umuwi na kayong lahat. Mula ngayon, si Ginoong Chachen ang magiging pambansang alagad ng Vermilion Bird Kingdom. Sa loob ng teritoryo ng Vermilion Bird Kingdom, si Ginoong Chachen ay malayang makakapasok at makakalabas. Sundin ang utos. Bakit mo pinili ang Ancient Forbidden Land, Ginoo? Hindi ako ang pumili. Si Zhu Huang ang pumili. Akala mo ba talaga na ikaw ang nagplano ng paghahanap mo sa akin? Ano? Noong nakaraang 10 taon, nagpractice ka sa Monster Beast Mountain Range. At pagkatapos ay ako ang sumagip sa iyo. Sa katotohanan, ang iyong ama ay naroon din. Hindi mo lang alam.
Matatag ka talagang magpakatino. Nakita ko na ang kanyang kamahalan. Sa loob lamang ng isang buwan, napakarami mo nang nabasa. Mukhang mahilig ka talagang magbasa. Tunay na matalas ang paningin ng kanyang kamahalan. Wala akong natatanging hilig. Pero ang tanging gusto ko ay mga libro. AME, naging state preceptor ka na rin. Ang mga resources na ibinigay ko, tinanggap mo lahat. Kahit nakakuha na napakaraming benepisyo, sakim ka pa rin. Akala mo ba talaga, hindi kita kayang patayin? Walang duda sa kakayahan ng Your Majesty. Ang buhay ko, nasa isang kaisipan lang ng Your Majesty. Pero sigurado ako, hindi ako papatayin ng Your Majesty. At hindi rin ako pipilitin na gumawa ng kahit ano. Ano ang basehan ng kumpiyansa mo? Dahil sa Ancient Forbidden Land. Mas alam ng Your Majesty kaysa sa akin ang katakutan ng Ancient Forbidden Land. Sa ganoong mapanganib na lugar, hindi dapat magkaroon ng kahit anong aksidente. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong hilingin sa Your Majesty na patayin ng isang tao. Sino? Yu Ren. AME, kahit alam mong magagalit ako. Hihilingin mo pa ring patayin ko ang iyong Grandmaster. Ano ang layunin mo? Paghihiganti? Hindi. Ang pakiusap ko sa Your Majesty ay para lang sa isang pangako noon. Noong aalis ako sa Southern Kingdom, sinabi kong ililibing ko siya. Dapat tuparin ang sinabi. Ang galing mong tumupad sa salita. Kung ganon, tutulungan kitang tuparin ang pangakong iyan. Grandmaster. Makalipas ang 50 taon, darating na rin ako para tuparin ang aking pangako. Senior brother, bakit ka nandito ulit? Ako dapat ang magtanong niyan. Senior brother, masama ang pakiramdam mo, huwag kang magpilit. Okay lang ako. Hindi ko kayang iwan ang lugar na ito. Senior brother, sa tingin mo ba babalik si Brother Chachen? Siyempre babalik siya. Dahil kailangan niyang ilibing at ihatid ako. Hahaha. Ikaw ba yan? Third Senior Brother. Alam kong darating ka, dahil ang mga ipinangako mo. Ginagawa mo talaga. Senior Brother, malapit ka nang mamatay. Bilisan ko ng palitan ng damit mo bago lumamig ang katawan mo. Mahirap magpalit ng damit kapag ganon. Ang kulit mo, kahit malapit na akong mamatay. Hindi pa naman ako patay ngayon, di ba? 50 taon na tayong hindi nakita, di ba tayo pwedeng mag-usap? Third Senior Brother, hanggang dito na ba talaga? Huwag mong sabihin na mayroon ka pang hindi natatapos na hangarin. Alam mo naman ako, ayaw ko sa mga komplikadong bagay. Pati sa paglilibing, pabaya lang ako. Pero ang pagtupad sa mga huling hiling ay hindi ko talaga hilig. Kalokohan. Ikaw, third senior brother, ako ba'y ganoong klaseng taong hindi makaintindi? Ang mga bagay na hindi ko nagawa noong buhay pa ako, ay hindi ko rin ipapabigat sa iba pagkatapos kong mamatay. Gusto ko lang sanang purihin ka bago ako mamatay. Hindi ba pwede iyon? Siyempre naman. Bihira lang akong makarinig ng papuri mula sa'yo, third senior brother. Ang pagpupuri sa'yo ay para magbigay sa'yo ng lakas ng loob. Pero huwag kang masyadong magyabang. At saka, ang buhay ng tao ay paangdamo, isang tag-ulan lamang. Kahit gaano ka kapangitain noong nabubuhay ka pa. Sa huli, hindi mo maiiwasan ang ilang piraso ng kahoy na ito. Anong kasanayan? Anong mahiwagang sandata? Lahat iyon ay paangulap na lumilipas na lamang. Noong ginamit mo ang puno ng peach na tinamaan ng kidlat ni Master para gawing kabaong. Akala ko bata ka lang at naglalaro. Pero ngayon ko lang naunawaan. Sa buong Kinyon Temple, ikaw lang ang tunay na nakakaintindi.
Nasabi na natin ang mga malungkot na salita. Ipakita mo na sa akin. Kung anong klaseng kabaong ang inihanda mo para sa akin. Mabuti, third senior brother, naghanda ako para sa iyo ng isang napakagandang kabaong na gawa sa golden nanmuwood. Ang golden nanmuwood ay nakakapagprotekta sa katawan ng libu-libong taon na hindi mabulok. Hawakan mo. Napakaganda. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Handa na ba ang kabaong para kay Grandmaster? Handa na. Gawa sa 1,000-year-old thunderstruck beechwood. Nakaukit dito ang lahat ng formation na aking natutunan. Tiyak na hindi na muling mabubuhay si Grandmaster. Hahaha. Talagang maingat ka, little junior brother. Senior brother, ito ang 100 flowers wine na inihanda ko ayon sa sinaunang paraan. 70 taon ng paghihintay, lalong sumarap ang lasa ng 100 flowers wine. Magugustuhan ito nyo at ni Master. Third senior brother, Master. Susunod. Pupunta na si Chachen upang tuparin ang pangako kay Grandmaster. Bagamat nilamon na ng Southern Kingdom ang Great Qian Empire, sa panahong iyon, maamiring naubos na lakas ang dalawang kaharian. At ngayon, nakaharap sila sa napakalakas na Vermilion Bird Kingdom, kaya patuloy na umaatras ang Southern Kingdom. Hindi pinapansin ni Zhou Huang ang anumang pakikipag-usap ng Southern Kingdom. Diretsong winawasak ang lahat gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sa loob lamang ng isang buwan, ginawa ni Zhou Huang na wasak ang Southern Kingdom. Dapat nang matapos ito. Hindi ko inakalang magiging ganito. Zhou Huang, wala tayong anumang away. Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Tumanggap ng trabaho, tuparin ang ipinagkatiwala. Tumanggap ng trabaho, sino? Li Chechen. Grandmaster, matagal na tayong hindi nagkita. Narito ako upang ilibing ka.